So yun nga po mga kaparokya, muli na naman bang nauusan ng Itbulaga pagdating sa online viewership ang katapat nitong programa sa pananghalian na It's Showtime. At kanina nga po mga kaparokya ay muli na naman pong nalagpasan ng Itbulaga ang pinakamataas na views nito ngayong taong 2026. So panibagong record na naman po para sa Itbulaga. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang noontime shows dito sa bansa, ay humiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way mga parokya, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So mga kaparokya, kanina nga po ay muli na naman pong na-surpass or nalagpasan ng Itbulaga ang pinakamataas na views nito ngayong taong 2026. Kahapon po mga parokya ay umabot po sila ng 122,000. Ngayon naman po mga kaparokya ay umabot po sila ng 128,000 views. So more than an average po pagdating sa highest views or sa views ng kanilang main YouTube channel ang nakuha ng Itbulaga. At ito na nga po ang pinakamataas na views ng pananghaliang programa ng Legendary Trio. Pero mga kaparokya, hindi lang po ang Itbulaga ang kumuha or nakagawa ng panibagong record, kundi pati na rin po ang It's Showtime dahil umabot po ang kanilang views ng 102,000 viewers. So yun nga po, ito ang highest views na nakuha ng It's Showtime ngayong taong 2026. So ngayong taon ay both noontime show got a highest views ngayong taong 2026. So dito ay 26,000 ang pagitan ng dalawang noontime shows. Pabor po yan sa Itbulaga. So ulitin natin, ito po ang pinakamataas na views na naabot ng It's Showtime ngayong taong 2026 at ang Itbulaga na 128,000 na pinakamataas na views ngayong taong 2026. At kanina mga parokya ay umabot ng 20 ads ang nakuha ng Itbulaga. Sa unang gap, meron po silang 6 ads at sa pangalawa at pangatlong gap ay tig 7 ads. So, meron po silang 20 ads kaninang episode. So, magawi tayo mga parokya sa papremyo ibinigay ng dalawang noontime shows. So, ang It's Showtime ay may total na 132,000 pesos. So, 132,000 mga kaparokya, tanging sa laro-laro kick lamang po sila nakapamahagi sapagkat wala pong in-announce na magbibigay po or nagbigay nga po ng papremyo ang It's Showtime sa tawag ng tanghalan Do It. So, tulad po na lagi po natin sinasabi, hanggat wala po ina-announce ang mga host na tatanggap po ang mga participant ng nasabing segment ay hindi po natin kinoconsider yung usual na binibigay po nila na 30,000 sa winner at 15,000 po sa non-winner. So susundin po natin mga kaparokya kung ano po rather ang in-announce po ng mga host ng dalawang pananghaliang programa. At sa laro-laro pick mga kaparokya, 132,000 po ang ibinahagi ng It's Showtime. 32,000 dito sa elimination round at 100,000 para naman po sa jackpot round ng laro-laro pick. So sabi ni Vice Ganda, in-announce ni Vice Ganda, yung 100,000 po na ibinigay nila sa contestant, may sakit nga po na cervical cancer, ay ito na nga po ang pinakamataas na offer na ibinigay nga po nila sa nasabing segment. Buhat ng sinimulan po nila ang segment na laro picks. Talagang ibinigay po kasi mga parokya sa contestant yung papremyong 100,000 dahil na rin po sa experience ng nasabing contestants. Kaya congratulations mga kaparokya kay ate
na naglaro nga po sa nasabing segment. Samantala, para naman po sa Eat Bulaga, sila po ay nakapamahagi ng 165,000 pesos. Sa 165,000 mga parokya, 10,000 dito ay sa pera fee segment, 55,000 sa sugod bahay, dahil 35,000 lamang po ang binigay sa contestant or sa winner ng sugod bahay. 90,000 sa Gimme 5, apat na participants or group nga po ang naglaban-laban at nakuha po ang jackpot sa jackpot round ng Gimme 5 at dalawa lamang po ang nakakuwang sagot sa mga audience na napipili kapag tinatanong sa elimination round at 10,000 po para sa Ducklons Open. Isa lamang po ang nakakuha ng tamang sagot sa VIP audience na naglaro po sa Ducklons Open kung saan na double the money po nito ang 5,000 pesos. So dito ay angat or lamang pagdating sa prizes given ang Eat Bulaga. Pero pag kinumbine po natin ang binigay na pa-premyo ng dalawang noontime shows, tumataginting na 297,000 pesos po ang ibinigay ng dalawang noontime show. So ulitin po natin, muli pong naangatan ng Eat Bulaga pagdating sa highest viewership ang Eat Showtime. At ito po ang pinakamataas na views na naabot ng Eat Showtime at ng Eat Bulaga ngayong taong 2026. At kanina nga po ay naitala ng Eat Showtime yung pinakamataas na offer para po sa lipat. Ito po yung perang ibibigay para sa hindi nga po nagpumili ng pot money. So kanina nga po yung pot money ay 200,000 pesos. So yan po ang ganap sa dalawang pananghaliang programa ngayong episode. So tara, ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 2:02 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na tawag ng tanghalan duet. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay Ducklons Open. So dito may kita po natin na ang It's Showtime po ay may 1,600 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 2,200 live viewers. So again, sa oras na 2:02 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang 1,600 live viewers at ang Eat Bulaga ay may 2,200 live viewers. So dito makita po natin mga kaparokya na ang pagitan po ng dalawang noontime shows ay 700 viewers. Pabor po yan sa Eat Bulaga. So ulitin natin ang segment ng It's Showtime ay tawag ng tanghalan duet at ang Eat Bulaga ay Clones Open. So related sa music ang mga segment ng dalawang pananghaliang programa. So para naman po sa ating TV Network YouTube channel, unahin natin ang It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.7 million subscribers. At sa Eat Bulaga naman po mga kaparokya under TV5 YouTube channel na may 2.7 million subscribers. So sa oras na 2:03 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 29,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel ay may 15,000 viewers. So again, sa oras na 2:02 PM or 2:04 PM ang It's Showtime, sila po ay may 29,000 viewers under GMA Network at ang Eat Bulaga under TV5, sila po ay may 15,000 viewers. So dito mga kaparokya, ang pagitan po ng dalawang TV Network YouTube channel ay 14,000 views. Pabor po yan sa GMA Network. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.75 million subscribers. At sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.75 million subscribers. So sa oras na 2:04 PM ng It's Showtime, sila po ay may 70,000
viewers. Ang Eat Bulaga naman po sila ay may 104,000 live viewers. So again sa oras na 2:05 PM ang Showtime, sila po ay may 70,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 104,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha ng It's Showtime 100,000 viewers at sa Eat Bulaga 121,000 viewers. Sa Facebook Live 1,000 para po sa It's Showtime, 2,000 po sa Eat Bulaga. Sa TV Network YouTube channel 29,000, sa GMA 15,000 naman po sa TV5. At pagdating sa main YouTube channel 70,000, sa It's Showtime 104,000 views naman po sa Eat Bulaga. So again, 100,000 total views ang nakuha ng It's Showtime, 121,000 total views naman po sa Eat Bulaga. So dito ay lamang ng 21,000 viewers ang pananghaliang programa ng mga legit Dabarkads against sa pananghaliang programa ng mga madlang people. So wagi pagdating sa online viewership ang Eat Bulaga against sa Eat Showtime. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 2:06 PM. So magpapaalam na po ako sa inyo mga parokya. Magsingat po tayo. Thank you and God bless.